Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Naiyak na lamang si Steph Curry habang yakap si Steve Kerr matapos na i-anunsyo na siya ay nagtamo ng strained hamstring injury ayon kay Marcus Thompson ng The Athletic. At base sa balita ni Shams ng ESPN ay na-diagnose ito bilang grade 1 hamstring injury ayon sa resulta ng MRI kanina at out nga ang 2-time MVP ng at least o minimum of 1 week. Ibig sabihin ay out na siya sa Game 2, 3, and 4 at questionable naman siya sa Game 5 at hindi tutulad ng mga injury na noon na pelvic contusion o ankle injury. Ang pagbabalik niya nga ay hindi nakabase sa pain tolerance lamang, bagkus kailangan talaga nito ng pahinga dahil muscle nga ang hamstring mga kaibigan. Malamang ay naiyak nga si Curry dahil may posibilidad na matapos ang season ng Warriors dahil hindi siya makakapaglaro. Literal na pwedeng out siya ng 4 straight games at hindi natin tiyak sa ngayon kung handa ba ang Warriors na manalo ng mga playoff games without Curry, lalo na't hindi naman mahinang team ang Minnesota Timberwolves. Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Golden State Warriors na manalo ng isang game ngayong out si Steph Curry laban sa Minnesota Timberwolves o wawalisin sila nito mga kaibigan? 4 straight wins ba magagawa ng Timberwolves? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Denver Nuggets. Sa napakatinding comeback nga nila sa Game 1 ay obviously naging malaking bagay ang 42 points, 22 rebounds and 6 assists ni Nikola Jokic. 22 points, 14 rebounds at game winner ni Aaron Gordon. 21.6 rebounds and 6 assists si Jamal Murray at 11 points, 13 rebounds si Christian Brown. Subalit isang bagay na na-overlook dito ay ang 18 points on 7 of 13 shooting sa field ni Russell Westbrook. At sa unang pasok niya nga sa court ay talagang binigyan siya ng masigabong palakpakan ng mga OKC fans at well-deserved na ito. Napakatinding game nga ang pinakita ni Alex Caruso para sa OKC at tinapatan naman niya ni Russell Westbrook mga kaibigan. Ang kanyang leadership at intensity ay isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit na kompleto ng Denver Nuggets ang kanilang comeback despite the 2 points on 1 of 8 shooting sa field na performance si Michael Porter Jr. Isang bagay nga kay Westbrook kapag napapasok niya ang kanyang mga open shots, napakalaking tulong niya sa team na ito ng Nuggets dahil kumpletong player nga siya with a jump shot. Parehong binakita ni Nikola Jokic at SGA kung bakit sila ay mga leading MVP candidates sa game na ito. Nag-deliver ang mga role players ng exceptional performance. Solid ang bench production ng both teams, subalit si Jalen Williams na bagamat nagtala ng 16 points and 7 assists, 5 of 20 lang nga siya sa field at 2 of 9 naman sa 3-point line. He needs to be better nga para sa team na ito bilang ang number 2 option. Isa pa ay lumabas nga ang championship experience ng Denver Nuggets at ang pagiging young team ng OKC sa last minutes ng Game 1 na nagresulta sa unang talo ng OKC sa 2025 NBA playoffs at since April 6. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa kanilang second game? Denver Nuggets ba o Oklahoma City Thunder?